Another day, another free energy from solar energy. So ito guys, blackout na naman dito sa amin. Ayan o, wala siyang ilaw. Sabi ko na nga sa inyo, natural na dito sa amin ang panay. Blackout. Wala. So ayan, mabuti at maganda yung panahon. Maaraw maghapon at fully charged yung battery natin, 100%. Sarap na sarap. So eto guys, may papakilala ko sa inyong bagong inverter. Eto, may nahiram ako. Okay, so eto siya guys. It's a Zamdon brand. At kung hindi ako nagkakamali ay toroidal to kasi mabigat. Ang toroidal inverter kasi ay napaka technical friendly siya kasi napakadaling ayusin compare sa mga high frequency na transformer or inverter. Ito ay low frequency kasi nga transformer type siya. Okay, so ayan siya guys, pure sine wave. Bale wala siyang built-in na MPPT charge controller. Kung sakali ay meron itatabi dito. Pero on grid, off grid siya guys, pwede. So pwede ka mag-charge gamit ang grid. Yun, AC input, inverter, load, solar panel. Ganun pala. Sandali. Sabi kasi dito, AC input, then load, battery, then solar panel. At paturo sila lahat sa isang inverter. Meron kayang MPPT ito? Wala naman. So, malamang siguro wala talaga. From siguro MPPT charge controller, then palabas, papunta sa battery siguro. Yan guys, oh. Malamang siguro galing sa MPPT then papunta sa inverter. Ayan. Wala naman dito. So ito yung battery input nya. And ito yung kanyang AC input, ground, neutral, live, and ground. PE. Yung PE kasi na yan ay sa kanyang body ground dito. Importante yan para pag ginanon natin ay hindi masakit. Importante yan. Then meron siyang circuit breaker dito, AC fuse, then service outlet, PE or power earth, positive and negative. And meron siyang blower dito. At maganda dito guys ay meron na rin siyang lagay ng Wi-Fi. Tapos parang may lagay na rin, ready na rin siya siguro for upgrade para sa kanyang communication cable siguro to, kung sakasakali. So meron siyang display dito para makita natin yung status. 4 na buttons, AC, battery, then inverter and fault. So pwede ka na mag-charge gamit ang grid. Then sandali. Yeah. So eto guys, indication ng kanyang ilaw dito. Battery yellow, flashing, charging, bright, fully charged. Okay, dito yan siguro. Meron pa siyang eco mode. Yung eco mode ay para matipid. Meron din siyang AC input priority. Malamang siguro pwede siyang i-bypass para alam nyo na, para mas matipid sa battery. Then battery priority, parang na rin, parang ganito na rin. Meron siyang AC priority, meron din siyang battery priority. Makapal yung kanyang chassis pagtingin dito sa side talagang makapal. Okay, so hindi pa natin masusubukan to kasi nga wala pa akong available na battery dito. Next time kasi magdi-DIY tayo ng battery.
No. Sana hindi kasya ng butiki dito, kasi pag kasya ang butiki dyan, eh hindi maganda. For me, hindi maganda pag kasya ng butiki. Medyo maluwag oh. Kasya ang butiki dyan, papasok sa loob, yun ang problema. Yun ang palaging kalaban ng mga solarista, technician, at sa mga repair technician, yun ang kasabat namin, butiki. So, try nating silipin sa loob kasi nagpaalam din ako kung pwedeng masilip sa loob niya. So, okay naman. About sa link nito guys ay wala kasi nga hiniram ko lang to. About sa spec dito, 1000 watts pala siya, 220 volt, 60 Hz. Then battery input 12 volt, lead acid or lithium, AC mode, 145 to 275 volt, 60 Hz. Ayan. Charge current ay hanggang 0 to 15 ampere at adjustable. Ang ganda. Oh, di ba? Adjustable na rin siya. Matibay kasi ang mga toroidal. Madali ayusin. Okay, so buksan natin para makita natin yung laman sa loob. Alam nyo guys, naka-install na to. Gumagana na siya. Buti mabait yung kaibigan natin. Shoutout nga pala kay Joseph Cabaldo. Diyan sa may Jocabal, located sa Jagyan de la Aurora. Sabi ko pwede bang mahiram. Biro pinahiram na nga. Pwede pang buksan. Salamat. Sa tingin ko kasi yung mga ganitong klaseng mga hybrid na rin yata to kasi nga pwede sa AC, pwede sa solar, on grid, off grid. Ayan oh. Diba? Yung display niya ay parang display na rin ng hybrid talaga. Subukan natin bunutin yung mga wire niya tapos para may separate natin si board at sa mismong inverter unit. Yung kulay ng display wala pa akong idea. Tingnan natin pag nabuo natin yung battery saka natin i-test. Yun oh. Dito pwede pang buksan sa side. Meron na siyang lagay ng siguro Wi-Fi dongle ito. So pwede na rin siyang i-connect sa internet para ma-monitor natin sa wireless. You know, ang kapal ng wire. Yun lang kasi ang dito, yung sa 12 volt kasi talagang napaka-thick ng wire, napaka-kapal. At syempre pag ganitong setup kasi medyo mas, pero marami nagsasabi pag ganitong toroidal mas matipid sa battery compare sa high frequency. Yung high frequency kasi maraming circuit na kakain dito, konti lang yan ang lit ng board oh. Transformer niya malaki. Ito yung kanyang mga transistor, mga MOSFET. Yung capacitor niya ay 2200 microfarad, 25 volt na dalawa. Malalaki. Mostly kasi na nabubuksan ko ay snuddy ganon, pero ngayon lang ako nakabukas ng Samdon. Pero almost parehas din yung kanilang board sa snuddy. Dito yung kanyang mga relay oh. Tapos yung kanyang driver na circuit, yung magdadrive dito. Pero maganda na ngayon kasi pwede na siyang i-connect sa internet, sa dongle. Bibiliin mo na lang yung Wi-Fi dongle. Hindi kasi maselan yung ganitong mga inverter, di kagaya dun sa mga high frequency na masyadong complicated yung kanyang wiring. Grabe yung kapal oh. Kapal ng wire.
Tapos nandito yung kanyang additional na transformer na maliit. Ang napansin ko lang dito, medyo maliliit yung wire sa kanyang output, input output. So yung may-ari nito guys ay meron na rin siyang 24 volt 3 kilowatts na hybrid inverter. So kinuha niya to for backup purposes lang. Di kasi natin alam kung kailan magkakaproblema yung ating ginagamit. So mas maganda ay ready. So mas maganda na rin yun para mayroon siyang ka-relyebo. Meron siyang kasinukat. Next time pa natin ito masusubukan kasi nga wala kang available na battery dito na 12 volt. Magdi-DIY muna tayo. Next time yun yung gagawin natin. Then saka natin siya susubukan. First time ko makahawak ng ganito. Kay Samdon. Samdon brand. Yan o. Sayang nga sana sponsored niya ano to ni Samdon. Hindi naman. So wala kayong makikitang link dun sa comment section at sa description. Yan, bagong bago guys. Hindi pa natanggal yung kanyang protective film. So hindi ko tatanggalin kasi nga hindi naman sa akin to. Kaya natin na yung may-ari tatanggal yan. Ganda kasi fully painted sa kanyang loob at labas. Si Pau Pau kasi hindi siya painted sa loob, sa labas lang. So una masisira, kakalawangin sa loob. Yun ang trademark ni Pau Pau. Sa labas pinturado, sa labas ay sa loob hindi. Okay?